Bruh. Hi mga kaprani! Pasakay na kami ni Daddy Chester at bigla niyang sinabing doon ka sa harap sumakay. Ay para makapag-bedyo-bedyo daw ako ng maayos. Ay ganun ba? Paano bang sumakay dito sa harap? Ay feeling ko talaga mga kaprani ako ang may-ari ng sasakyan. Tapos si Daddy Chester ang magdadrive. Eh wala pa kaming sasakyan kaya ako muna ang dinadrive niya. Ay! Labas pa ang kilikili kay itim naman. Ay nagkayayaan pumunta ng dagat. Yung mga biyanang ko at dalawang kapatid ni Daddy Chester at si Lola hindi na sumama. Ayaw nila akong kasama kasi ayaw nila sa akin. Uy kapreni, joke lang yun. Kalilayang Cove ang pupuntahan namin at medyo malapit-lapit dito. Dito kami dumaan sa shortcut para mabilis ba. At nakakita ako nito kapreni na parang buko. Wala kasi sa amin yan kapreni. Kasing taas ng puno ng buko ang pride ko kapreni. Dito kala Daddy Chester maraming buko. Hindi hinihingi yan kapreni, binibili yan. Pati baka napansin ko kapreni. Sa Malatandang Beach and Kalilayan Cove. Yan ang pupuntahan namin kapreni. Kakasabi ko lang, bakit hindi mo alam? Uy, grabe naman yun. Bago makapasok ng tuloy-tuloy kapreni, may checkpoint muna. Pati wallet ko na checkpoint kapreni, pero pera ng Daddy Chester ang nakalagay. Ay wala naman akong kapera-pera, kaya hindi ako magrereklamo. Umaasa lang ako sa asawa ko, pero waldas ako. O tama na, nakarating na kami dito at bumaba na ako. Huwag kayong napaka-ano nyo. Sabi ko kay Daddy Chester, bakit ganito tripod mo? Ang sagot niya, bakit naman ganyan ang suot mo? Labas na yata yung Hayaan mo na yung braso ko, asawa ko. Binili-bili ko daw to, bakit hindi ko sinusuot? O ayan, sinuot ko na. Tuwang-tuwa, litaw gilagid, iba-iba kulay ng ipin. Habang naglalakad nga kami mga kapreni, nilabas si Daddy Chester ang shades niya. Parang may mali, ako yung nag-abroad, pero parang ikaw ang nag-abroad, asawa ko. Sabi sa akin ganon. Ay nakukonsensya ako. Oy, may kumaway, sino yun? Charot. Kapatid ng Daddy Chester yun, kapreni. Nauna nang pumunta sila nanay dito, kaya may pupuntahan na kaming cottage. Yung bata, labas yung niya. Ay bakit naman nagkaganon? Binilang ko ng rash guard si Ruwick kasi hindi naman ako ready. Ayaw pa nga suotin to kapreni, pinilit ko lang. Sabi ko baka umitim ka. Uy, kaarte ng ina niya. Ay minsan lang mainitan hanes kapreni. Ay bakit nagiinarte pa ng ganon? Huwag ganon, mali yun. Yung bata, ganadong ganado. Hindi man lang humahabol sa akin yung bata. Palibasa kasi gusto niya sa dagat. Bilis naman ng video, nagsasalita pa ako ng ganun iba na kagad. O siya, kumakain kami kasi nga gutom kami. Ay, nagtira ng handa ni Rui para may maidala nga ngayon, kapreni. O diba, ganun sana, kapreni. Tapos, tinapos ko na. Ay, para maging gwapo ka sa paningin ko, magsuot ka ng shades. Kunwari ka pa, uy, para hindi ko malaman kung saan ka titingin. Ay, dapat ako ang pinakamaganda sa paningin mo. Dahil ikaw ang pinakagwapo sa paningin ko. Oo, kapreni, ganoon nga yun. Uy, may kumakaway, pansinin nyo. Heto't pupunta kami sa kabila. Medyo maganda ang view kaysa dun. Ay, grabe naman yun. Doon na lang sa kabila, nag-cottage yung mga kasama ko dahil medyo may kamahalan dito sa Kalilayan Cove. Pero maganda, kapreni. Nag-swimming na rin kami ni Daddy Chester dito. Gawa ng dito kami nag-free na. Prenapan ba, kapreni? Ay, mura pa nun, kapreni. Gawa ng lockdown ba? O, kaganda ng ipin. Dalawa ang kulay. Okay lang yan, kapreni. Magpakatotoo tayo. Para mag-picture-picture asawa ko. Dito kami nag-post ba, mga kapreni, sa Kalilayan Cove. Inaya ko na si Daddy Chester na pumunta sa cottage. Sandali lang daw at mayroon siyang titingnan. Sino titingnan mo? Bakit naman gumaganon? Uy, kapreni, bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Sino ba namang hindi maglalakad-lakad kung may nag-aalaga sa anak nyo? Nilulubos lang namin, kapreni, ng Daddy Chester. O, diba? Ganun sana. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga, uy. At bumalik na kami sa cottage, kapreni, at medyo nakakahiya na dun sa kabila. Kahit wala ako nun, uy. Yung bata! Ayaw nang magpaawat, kapreni. Kanina pa naliligo. First time niya lang naligo sa dagat, kapreni. Samantalang ako noon, matanda na nung naligo sa dagat. Ay! O, diba? Sabi ko naman sa inyo, maraming mag-aalaga kay Rui. Pinasuyo muna ni Daddy Chester si Rui sa kanyang kapatid. Tingnan nyo naman, mas malaki pa ang katawan ni Rui. Sana all, ganyan ang katawan. Hindi nyo ba nakikita si Kuya Ken? O, ayan, pakita ko sa inyo. Yung rash guard ni Kuya Ken, iniwan ko sa bahay, kaya nakasando na lang. O, iba na naman ang video. Napakabilis bang mag-edit? Sumaglit kami dito sa palengke para bumili
ng isda at masarap daw yung may sabaw. Wow, kumakain na naman sila. Napakaano ba nila, kapreni? Sabi ng tito, kumain muna daw kami. Siya na bahala kay Ruby. Sabihin nyo, kain kami ng kain eh. Anong pakialam nyo? O, diba, iko-comment mo sana. Pero sinabi ko na. Napakahaba ng oras mo kung may nag-aalaga sa anak mo. Ay, hindi na nga kami pinapansin ng Ruby. Pinagpasapasahan na ako. Ay, hindi man lang ako pinapansin ng magulang ko. Hindi ko rin sila pansinin. Ay, grabe naman yun. Tuwang-tuwa sila kay Ruby dahil mabigat. Haha! Nandito na kami sa cottage kung saan binayaran namin. Doon sa kabila, hindi. Pakita ko na rin sa inyo yung dagat ha. Baka mamaya, hindi pa kayo nakakakita ng dagat eh. Kawawa naman kayo. Uy, joke lang yun, kapreni. Hindi na kami nakaligo sa dagat ni Daddy Chester. Gawa ng sobrang busy. Alam nyo na, inuna ang mag-pector-pector. Tapos, sumaglit kami sa palengke. Pagbalik namin, mga nakabihis na sila. Sinong gaganahan maligo, kapreni? Sa ganon, di ba? Pero ang totoo mga kapreni, tinamad na kami ni Daddy Chester maligo. Kaya naligo na lang kami sa CR. Pero hindi kami sabay. Sayang nga eh. Ay! Uy, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano sa akin. Sabi ko sa tita ko, nakabedyo-bedyo po ako. Kaya kumaway po kayo. Hindi siya kumaway. Pumuso siya, kapreni. At ako naman mga kapreni, nakalimutan ko na nakabedyo-bedyo. Hindi tuloy ako naka-aura. Anak, ikaw na maglagay dun. Please lang, may ginagawa ako. Pinandong na lang ako ni Daddy Chester para hindi na magdalawang balikan tito ko. Uuwi na sila ng Nueva Ecija at nakisabay ang mga kapatid ni Daddy Chester. Ang dalawa lang ni Ruby ang maiiwan dito kila Daddy Chester dahil si Kuya Ken may pasok. Habang sumasakay sila, si Ruby naman ay gusto rin sumakay. Sa mga oras na yan mga kapreni, umiiyak ang Ruby. O siya mga kapreni, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!